Latest ngayon nasaan na ba yun? Nakuha na raw yung 20 mahigit na sasakyan? Saan yan? Saan na ba yun? May latest na pinadala ko kay kay Ate Natalie Pichi yung breaking news ng BOC. 28 na nason. 28. 28 luxury vehicles na nililing sa Pamir Diskaya ngayon ay under custody na po ng BOC, Bureau of Customs. September 4, sabi sa breaking news ng BOC, the Diskaya family surrendered 16 additional vehicles. Bukod doon sa naunang 12 pala, Nelson, isinuko na rin nila ang 16 na iba pa. So kabuuan, 28 na pong mga bihikulo ang nasecure ngayon ng BOC at ito daw po ay court order search doon sa St. Gerald Construction General Contractor and Development Corporation diyan po sa Pasig. Ang 16 na bihikulo ang ngayon po ay undergoing processing by the BOC for sealing. Ito na po pala, pinakikita, sinisil na po and documentation and will be guarded by customs personnel pending verification of importation records and assessment of duties and taxes with the help of Land Transportation Office. Ang BOC na po ay patuloy na magkakaroon ng malalimang investigasyon. Ayon, patuloy na po nilang sinasailalim ang bagay na ito batay sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos labanan ng smuggling at protektahan po ang kita ng gobyerno at matiyak po yung accountability sa pamamagitan po ng batas sa ilalim po ng customs law. Ayun pala ang latest. 28 na po lahat. Hindi lamang po 12 ang nasa kustodiya. Pero tila yata hindi naman kinuha Nandun lang din sa parking nila. Hindi na pwedeng kunin kasi questionable pa Kasi ang sabi ng abogado ng mga Diskaya dyan, si Attorney Cornelio Samaniego III, paano kung nga kayo bakit nyo hahanapan ng import? Ayun ba ang abogado nila? Akala ko yung certain Danny. Iba-iba. Ayun po nga kasi kumpanya yan, di ba? Oo nga pala. Ito, abogado niya ito dun sa issue. Okay. Ang sabi niya, wala nga kayo makukuhang dokumento niya ng importation. Kasi hindi naman sila ang nag-import niyan. Yan ay locally purchased. Yes. Oo, dito yan binili. May brokerage saka supplier dito Nothing was imported, sabi niya. Everything is locally purchased. All 12 luxury cars are registered. Ang sabi pa niya, hindi naman irerehistro na ng LTO yan kung hindi kumpleto sa dokumento at kung merong hindi binayaran. May punto din naman. Tama yun. Kasi kung halimbawa, nandito na nakadisplay, hindi ang nagbayad ng tax na yan, yung importer. Yun, dapat nandun yung dokumento. Hindi naman sila ang importer, kundi binili nila locally. Yun ang sabi ni attorney. Well, magpapalabas sila nga ng dyan, katibayan. Yes. Nelson. Ang problema dyan, hindi, may maiinit ang ulo ng ibang tao Bakit? Biruin mo, yung mga ilang grupo ay pumunta pa dyan sa bahay ng mga Diskaya. Nako. Ano mo ginawa? Gustong kunin yung mga sasakyan dyan Ano, nilulot? Ayan Kaya lang, siyempre nakasarado, ay doon sila nagprotesta at pinagbabandalize yung mga yung gate, yung bintana. Nako. Yun ang mas naghagis ng kung ano-ano dun sa tarangkahan. Binato pa raw Ganun ba? Ayon naman sa Pasig Police, walang permit yung rally. Kaya lang, wala ring pulis. May nag-rally pala. Wala ring pulis doon sa lugar. Kaya pala binandalize yung Ayan, sabi nung iba, hindi naman tama yan. Kahit sabihin natin na una, hindi pa naman napapatunayan, di ba? O sabihin na natin napatunayan, hindi naman kasama yan sa gawain ng isang sibilisadong mamamayan. Kasi baka kayong mga gumawa yan, hinuli kayo. Pwede sila, may abogado sila, kompleto sila. Yun nga yung banta ng abogado dyan. Kakasuhan niya yung mga nag-vandalize dyan. Pagka kayo kinasuhan, baka naman mamaya, nabayaran na kayo. Baka sakali lang, napumunta kayo dyan. Di ba? Inaaya lang kayo na kakilala nyo. Naharap patuloy kayo sa kaso. Wag nyo gagawin yan. Kasi mismo ang Pangulo dyan, na siyang nagpapaimbestiga ng mga ito, ayaw niya yung ganito Totoo. Ayaw niya
Pakinggan natin si Attorney Yusek Claire Castro. May reaction siya sa pangyayaring yan eh. Standby lang daw. Nagkakape pala si Yusek. Maya-maya. So, ang pahayag ng Malacanang, hindi rin tama yung ginawang ito. Ay, hindi po nanaisin ng Pangulo, sabi ni Yusek Castro, ang ganitong mangyayari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod natin ang due process sa kapwa natin Pilipino. Ang pag-iimbestigang ginagawa ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din sa taong bayan. Pero, hindi ho natin nanaisin na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa mga may maling information. Dahil ito daw po ay ginamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Totoo. Ay, hindi daw po tama yan. Ayun na. Pakinggan natin mismo. Yusek, Auntie Claire. Hindi po nanaisin ng Pangulo na ganito ang mangyari. Sabi nga po ng Pangulo, sinusunod po natin ang due process. Sa mga kapwa natin Pilipino, ang pag-iimbestigang ginagawa po ng Pangulo, ang pag-uutos na imbestigahan lahat, ay para din po sa taong bayan. Pero hindi po ninanais na magkaroon ng kaguluhan dahil lamang sa may mga maling information. Dahil ito daw ay ginagamit para mas paalabin ang galit ng mga Pilipino. Hindi po yun ang nais ng Pangulo. Nais ng Pangulo ay maliwanagan lahat tayo kung ano nangyayari sa mga flood control projects at maibigay ang nararapat sa taong bayan. Ayun ang malinaw. Tama po kayo, pahupain niyo po ang nag-aalab na damdamin ng ating bayan. Ano ha? Kasi alam mo, Nelson, sabi ko nga, ito mga tao ito, gumawa ng ganyan. Paano kung kayo nahulit, kinasuhan? Yun pa. Di ba kayo ni pampiyansa, wala po kayo. Ibang ano kasi yan, usapin di ba? Yung pamilya Diskaya, may abogado, may lahat. Ang dami ng sasakyan, daming pera. Kayo, ano mangyayari sa buhay ninyo pagka kayo po nakulong dyan? Tama. Di ba? Sa kabilang banda, alam mo, Nelson, mabait pa rin ang mga Pilipino. Nakita mo yung nangyari sa Indonesia. Ano ba nangyari sa Indonesia? Di ba yung sa Indonesia, nanunog pa nung building na... Masyadong marahas. Oo. Sa kanila, yun kung tayo dito sa Pilipinas, simple-simple lang din ang dahilan doon. Parang yung usapin ata, yung parang sweldo ata ng mga ano yun nung mga manggagawa nila, parang may hinihiling sila. Ganun lang, sa Pilipinas, tayo po sarilan tayo maghigpit ng sinturon Kapag may hinihingi tayo, hindi tayo napagbigyan. Tagal lang walang sa kanila, nakita mo ganun katindi po ang mga katabing bansa natin, Indonesia, sa Hong Kong, ganyan din. Kapag hindi napagbigyan ng kanilang mamamayan sa ibang mga bansa na katabi natin, tayo hong Pilipino, reklamador lang tayo minsan talaga, pero hindi naman tayo umaabot sa ganung mga sitwasyon na tayo nanggugulo at naninira ng ari-arian. Hindi nga. Di ba? Huwag sana tayo humantong sa ganyan. Wag. Baka kasi, yan nakita mo sa, Indonesia yan. Sa Indonesia ba ito? Indonesia. Yan yung nangyari nung nakalipas na mga araw. Kaya nga, nagkaroon pa ng babala yung ating embahada dyan na huwag kayong makikisa. Kita mo, gusali ng pamahalaan nila yan, ganyan ang dami ng tao nagprotesta sa kanila, Nelson. At kung uugatin mo, ang problema, sabi ko kasi, parang simple-simple. Kumbaga sa mga Pilipino, putong-puto yung issue nila. Putong-puto. Pero ganyan po ang naging sitwasyon sa kanila, Nelson. At tayo naman, sana, ay wag ho namang mangyari sa atin yan. Eto pala, Jen, kasi tinignan ko, bakit nga ba nagkagulo sa Indonesia? Yan. Ang isa palang dahilan, yung mga mamabatas doon, nagbigay ng monthly housing allowance sa kanilang mga sarili. Kita mo? $3,000 Sa sarili, sabihin mga nakinabang mismo yung mga politiko nila. Ito daw ay 10 times ng minimum wage ng mga magagawa, simple sa Jakarta. Sabi ko sa iyo. Sabi ng mga citizen, mukhang lugit. Parang masyadong di ba? Masyadong bumaba ang kalagayan ng mga mamamayan nila. Tapos, ito ay sa kabila ng paghihirap nung Indonesia. Nakita mo na. Mataas ang bilihin. Maraming tinatanggal sa trabaho. Yan, At mataas din ang tax. Kita mo na.
Kung ang ikukumpara mo yung buhay ng Indonesia at buhay ng Pilipinas, Nelson, malayo ang taas ng pamumuhay nila sa Indonesia kumpara sa atin. Sa ngayon po, sa ngayon, bagamat tayo dati napag-iiwan na natin, pero ngayon nalagpasan na po tayo ng Indonesia. Ganyan po ang sitwasyon sa kanila. Kaya naman pala nag-alabang damdamin ng iba. Kasi sa protesta, may namatay na isang driver yung taxi driver. Yun nga, yung pangkaraniwang mamamayan. Nagalit yung marami. At sa sobrang galit nila, nanunog pa ng gusali ng gobyerno yan. Kasi iisipin, mga babayan, sarili nilang $3,000 allowance. Ganun sa kanila. Binigyan, siguro dito ay malayo pa tayo rito, pero kung titingnan mo yung billion-billion dyan, na napupunta sa... Yun ang isang masakit na katotohanan. Hindi po... Sa kanila nga, kung tubas magkano, $3,000 Kada 50,000. Monthly yan. Sa monthly, sa 50... Sabi mo lang, para madali kwentahan, 50,000 lang. Kada 1,000, hindi 150,000 lang yun. Dito, per month, ha? Per month. Ma-housing allowance. Dito, isang buwan lang ng congressman, di ba? Salary grade, lang yan Wala pa yung mga perks nila dyan. Wala pa yung hawak ng komite. Wala pa yung tapos may babalitaan pa tayo ng ganyan. Di ba? Mabait-bait pa nga ang Pilipino, Nelson. Sa atin, billion-billion. Billion-billion ang siguro kung sa kanilang bansa yan. Nagwala na. Nako, nagrarayot na siguro sila dyan. Ayun diba? nga. Yan po sa mga katabing bansa natin, so, ganyan din ang sitwasyon nila. Ang kanilang mamamayan, kapag naramdaman nilang sila ay masyadong naapi, nag-aalsa talaga sila. Kaya bago pa dumating sa ganyan, ay tayo na mismo ang pumigil. Kaya ako sa tingin ko tama yung statement ni Secretary Claire Castro na sinahing papawid. Yun ang gusto sabihin ng Pangulong Bongbong Marcos. Huwag na natin hintayin, di ba? Opo. Na mag-escalate kagaya ng nangyari sa Indonesia. Yan. Tama po kayo. At dapat talaga dyan, hinihintay nila, may managot. May mapanagot ang ating pamahalaan sa mga ginagawang investigasyon. Ang maganda dito ay laging may aksyon ng gobyerno. Ito kasi pagka ang taong bayan nakikita nila, halos wala namang ginagawa, di ba? Ayun. Nabuyang-iyang yung mga anomalya, wala namang ginagawa ang pamahalaan. Doon na iinis ang tao, di ba? Yan. Abogado ng pamilya Diskaya, kakasuhan ang mga nagkilos protesta sa harap po ng kanilang bahay dyan sa Pasig. Jen Nelson, napuno ng putik at sinulatan ng mga salitang magnanakaw, korap at ikulong ang palibot ng St. Gerard Construction na pagmamayari ng pamilya Diskaya sa Pasig. Pero pumalag ang abogado ng mga Diskaya na si Attorney Cornelio Samaniego III at sinabing kakasuhan nito ang mga lider ng progresibong grupo na nanguna sa kilos protesta. Humiling din si Samaniego ng police visibility sa lugar para mabantayan ang mga susunod pang kilos protesta. Pero kanina, Nelson at Jen, naabutan namin ang Pasig City Police na naglalagay ng mga outpost sa palibot ng compound para masiguro ang kaligtasan ng lahat. Bakit nga ba walang pulis dyan sa lugar? Hindi nila alam na magrarally. Kanina nung nakausap namin si COP ng Pasig, lighting rally lang naman yung kaninang umaga kaya hindi nila natunugan, pero sinisiguro nila na sa mga susunod pang kilos protesta na gagawin dun sa palibot ng compound ay magkakaroon na ng mga outpost at police visibility. Kasi kumbaga sa isang lugar, hotspot na Siguradong... Tama. Baka hindi yan ang una baka may mga pumunta pang iba, di ba, TJ? Opo, tama Nelson. Jen, bukas may inaasahan tayong pupunta pang mga progresibong grupo doon sa compound ng mga Diskaya, nabangkita rin sa amin, kaya kailangan may police visibility na talaga dapat doon sa lugar. Tsaka ayaw din naman ng pamahalaan na maging ganyan, baka lalo pang mag-escalate at lalo pang maging magulo, magiging madadagdag pa sa problema.